Title, pinagtulungang palayasin sa ulan, ang hamak na ina ay nagbalik bilang isang bilyonaryang maniningil. Opening YouTube line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Simula ng kwento. Sa isang malamig at madilim na gabi, habang malakas ang buhos ng ulan, may isang babae ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Basa ang kanyang damit, nanginginig ang katawan, at mahigpit na niyayakap ang kanyang 5 taong gulang na anak. Siya si Maria Luisa, isang simpleng ina, mahirap, walang koneksyon, at walang kahit sinong handang ipagtanggol siya. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang pang-aapi, pangmamaliit at kawalan ng hustisya. At sa gabing iyon, sabay-sabay siyang itinaboy ng mga taong minsan niyang tinuring na pamilya. Ngunit ang hindi nila alam, ang gabing iyon ang simula ng isang pagbabagong iayanig sa kanilang lahat. Yan hamak inay buhay inay Maria. Lumaki si Maria sa isang maliit na probinsya. Maaga siyang naulila sa ama, at ang kanyang ina ay nagkasakit ng matagal. Bata pa lang siya, natutunan na niyang magtrabaho, maglaba, maglinis, magbenta ng gulay sa palengke, para lang may makain silang mag-ina. Hindi siya nakatapos ng kolehiyo. Pangarap niyang maging guro, pero mas pinili niyang magsakripisyo para sa pamilya. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang mabait, matatag at puno ng pag-asa. Hanggang sa dumating sa buhay niya si Antonio Villarosa. Pag-ibig na uwi dahil sakit. Si Antonio ay anak ng isang mayamang pamilya sa Maynila. Nagkakilala sila nang magtrabaho si Maria bilang tagalinis sa isang maliit na opisina na pag-aari ng kaibigan ni Antonio. Hindi niya alam ang tunay na estado ng lalaki at hindi rin iyon mahalaga sa kanya. Minahal niya si Antonio dahil sa kabutihan at pangakong binitawan nito. Ngunit ang pagmamahalan nila ay hindi tinanggap ng pamilya ni Antonio. Isang hamak na babae. Hindi siya karapat-dapat sa pamilyang ito. Sigaw ng ina ni Antonio. Nang mabuntis si Maria, iniwan siya ni Antonio. Walang paliwanag. Walang paalam. Walang iniwang suporta. At mula noon, nagsimula ang impyerno sa buhay ni Maria. Isang hindi lumalaban. Mag-isa niyang pinalaki ang anak niyang si Daniel. Nagtrabaho siya bilang kasambahay, tindera, minsan tagahugas ng pinggan sa karinderya. Kahit kulang sa tulog, kahit gutom, hindi niya pinabayaang mawala ng pag-asa ang kanyang anak. Ngunit isang araw, natunto ng pamilya Villarosa ang kinaroroonan nila. Hindi para tumulong, kundi para durugin siya. Yan gigabing itinaboy siya di ulan. Dinala si Maria sa isang malaking bahay, ang mansyon ng mga Villarosa. Akala niya ay tutulungan siya. Akala niya ay para kay Daniel. Ngunit iyon pala ay isang bitag. Sa harap ng maraming tao, mga kamag-anak, abogado, at kasambahay, pinagtulong-tulungan siyang hamakin. Wala kang karapatan dito. Ginagamit mo lang ang bata. Lumayas ka sa buhay namin. Sa huli, itinulak siya palabas ng gate habang malakas ang ulan. Walang payong. Walang pera. Walang dignidad. Ang huling narinig niya ay ang halakhak ng mga taong minsan niyang inasahan. Pagguho ng pag-asa. Sa ilalim ng ulan, niyakap ni Maria ang anak. Mauwi pa ba tayo? Tanong ni Daniel. Hindi siya makasagot. Sa gabing iyon, nawalan siya ng tahanan, trabaho at pag-asa. Ngunit sa gitna ng dilim may isang taong tumulong. Yan hindi inaasahang simula. Isang matandang babae ang tumulong sa kanila, si Donna Carmen, isang negosyanteng mailihim na nakaraan. Pinatuloy sila, tinulungan si Maria, at nakita ang talino at tibay ng loob nito. Dito nagsimula ang pagbabago. Hindi agad naging madali. Pero sa bawat araw, natutong lumaban si Maria. Natutong mag-aral. Natutong magnegosyo. Natutong maging matapang. At unti-unti nagsimula siyang bumangon. Pangako dari sarili. Isang gabi, habang natutulog si Daniel, tumingin si Maria sa salamin at sinabi sa sarili. Babalik ako. Hindi para maghiganti, kundi para ipaglaban ang hustisya. Hindi niya alam kung kailan. Hindi niya alam kung paano. Pero alam niya, babalik siya. Wakas ng part 1, Cliffhanger. Title, ang lihim na pagbangon ni Maria at ang simula ng isang makapangyarihang pangalan. Opening YouTube line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video.
Ines, bagong simula. Matapos ang gabing itinaboy si Maria Luisa at ang kanyang anak sa gitna ng ulan, hindi niya inakalang may magbubukas pang pinto para sa kanila. Ang maliit na bahay ni Doña Carmen ay hindi marangya, ngunit puno ito ng katahimikan at pag-asa, mga bagay na matagal nang nawala sa buhay ni Maria. Sa unang mga linggo, tahimik lang si Maria. Maaga siyang gumigising para maglinis ng bahay bilang pasasalamat at tuwing gabi, tahimik niyang pinapanood ang anak na si Daniel habang natutulog. Ngunit hindi bulag si Doña Carmen. Napansin niya ang katalinuhan ni Maria, kung paano ito magsalita, mag-isip at magpasya. Napansin din niya ang sakit na pilit nitong tinatago. Isang gabi, habang umiinom sila ng tsaa, biglang nagsalita si Doña Carmen. Maria, hindi ka ordinaryong babae. Ang mga sugat mo hindi yan para sa isang taong susuko. Hindi sumagot si Maria. Tumulo lang ang luha niya, unang beses mula nang itaboy siya sa ulan. Lihim din ay pag-aaral. Kinabukasan, inabutan ni Doña Carmen si Maria ng ilang libro. Mga libro tungkol sa negosyo, accounting, pamumuno, at batas. Mag-aral ka, sabi nito. Hindi para maghiganti, kundi para hindi ka na muling yurakan. Sa una, nag-alinlangan si Maria. Matagal na siyang hindi nag-aaral. Ngunit tuwing naiisip niya ang gabing pinagtawanan siya, ang anak niyang nanginginig sa ulan, at ang mga salitang wala kang karapatan, mas lalo siyang nagiging determinado. Tuwing gabi, matapos matulog si Daniel, nag-aaral si Maria. Kahit antok, kahit pagod, kahit masakit ang ulo. Unti-unting nagbago ang kanyang pananalita. Unti-unting tumalim ang kanyang pag-iisip. Unti-unting nabuo ang isang bagong Maria. Aral de nagpabago de kanya. Tinuruan siya ni Doña Carmen hindi lang mula sa libro, kundi mula sa karanasan. Sa mundo ng negosyo, sabi nito, ang emosyon ay kahinaan kung hindi mo kayang kontrolin. Natutunan ni Maria. Paano magplano? Paano makipagnegosasyon? Paano tumingin sa mga tao nang hindi agad nagtitiwala? Isang araw, tinanong siya ni Doña Carmen. Kung may isang bagay kang babaguhin sa mundo, ano iyon? Sumagot si Maria ng walang pag-aalinlangan. Ang sistemang yumuyurak sa mahihirap at pumoprotekta sa mayayaman. Ngumiti si Doña Carmen. Doon niya napagtanto, handa na si Maria sa susunod na hakbang. Pagpasok mundo ng negosyo. Isinama ni Doña Carmen si Maria sa isang maliit na negosyo, isang lumang kumpanya ng real estate na halos malugi na. Ipakita mo sa akin kung ano ang natutunan mo, hamon nito. Sa unang linggo pa lang, napansin ni Maria ang mga maling desisyon. Maling target ng kliyente. Maling presyo. At maling pamamalakad. Maingat niyang iminungkahi ang mga pagbabago. Nagulat ang mga empleyado. Siya lang yan, isang dating kasambahay, bulong ng ilan. Ngunit sa loob ng 3 buwan, ang kumpanyang halos isara ay muling kumita. Unang beses iyon na naramdaman ni Maria ang tunay na kapangyarihan, hindi mula sa pera, kundi mula sa kaalaman. Unang malaking tagumpay. Isang araw, may isang malaking deal na halos hindi mapasok ng kumpanya. Isang grupo ng dayuhang mamumuhunan ang naghahanap ng lupa para sa isang proyekto. Walang gustong humawak ng kaso. Masyadong komplikado. Masyadong delikado. Lumapit si Maria. Ako ang hahawak, sabi niya. Pinagtawanan siya ng ilan. Ngunit pumayag si Doña Carmen. Sa loob ng 2 linggo, halos hindi natulog si Maria. Sinuri niya ang kontrata, pinag-aralan ang batas, at inalam ang bawat kahinaan ng kabilang panig. Sa huli, siya ang nanalo. Ang deal na iyon ang nagligtas sa kumpanya at nagdala ng milyon-milyong kita. At doon nagsimulang magtanong ang mga tao. Sino ba talaga si Maria Luisa? Pangako para kay Daniel. Sa gitna ng tagumpay, hindi nakalimot si Maria sa anak. Isang gabi, tinanong siya ni Daniel. Ma, mayaman na ba tayo? Ngumiti si Maria at niyakap siya. Hindi pa, anak. Pero hindi na tayo kailanman itataboy. Iyon ang kanyang pangako, hindi lang sa anak, kundi sa sarili. Yan isimula ng isang pangalan. Lumipas ang mga taon. Ang simpleng si Maria Luisa ay naging Maria de Cruz, isang pangalang unti-unting kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Tahimik. Matalino.
Mapanganib kapag minamaliit. Hindi niya hinanap ang atensyon. Ngunit ang tagumpay niya ang kusang lumapit sa kanya. At sa bawat hakbang pataas, mas lalo niyang naaalala ang mga taong nagtulak sa kanya pababa. Hindi niya nakakalimutan ang ulan. Hindi niya nakakalimutan ang gate. Hindi niya nakakalimutan ang mga mukhang tumawa. Huling tagpo ng part 2, Cliffhanger. Isang gabi, habang nakatingin si Maria sa mga dokumento, may isang pangalan siyang nakita sa isang kontrata. Villarosa Holdings. Huminto ang kanyang kamay. Tumahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Ngumiti siya. Hindi ngiti ng galit, kundi ng isang taong handa ng maningil. Part 3. Title, ang pagbabalik ni Maria at ang tahimik na pagguho ng pamilyang Villarosa. Opening YouTube line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Yendes pagbubukas ng nakaraan. Tahimik ang opisina ni Maria de Cruz sa ika-40 palapag ng isang modernong gusali sa Makati. Malawak ang salamin, tanaw ang buong lungsod, mga ilaw, sasakyan, at gusaling tila walang katapusan. Isang tanawing sumisimbolo ng kapangyarihan at tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang pangalang muling nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Villarosa Holdings. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Bumalik sa alaala niya ang ulan, ang malamig na gate, ang sigawan, at ang halakhak ng mga taong minsang yumurak sa kanyang pagkatao. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya natakot. Sa halip, napangiti siya, isang ngiting kalmado ngunit puno ng babala. Panahon na, bulong niya sa sarili. Yan lihim din plano. Hindi basta-basta kikilos si Maria. Hindi siya babalik bilang isang mahirap na ina. Babalik siya bilang isang babaeng may kontrol, kaalaman at impluensya. Tinawag niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang team. Mga financial analyst, mga legal expert, at mga strategist sa negosyo. Ayokong sirain sila sa isang iglap, sabi ni Maria. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting pagbagsak. Sinimulan nilang pag-aralan ang Villarosa Holdings. Mga utang na tinatago. Mga ilegal na kontrata. Mga kasosyong niloloko. At mga empleyadong inaapi. Habang mas lumalalim ang investigasyon, mas lumilinaw ang katotohanan, ang imperyo ng Villarosa ay itinayo sa kasinungalingan. Yan pamilyang Villarosa, fi kasalukuyan. Sa labas, mukhang matatag pa rin ang pamilya Villarosa. Mayayaman, makapangyarihan at respetado sa lipunan. Si Don Ricardo Villarosa, ang patriarch, ay kilala bilang isang visionary businessman. Ang kanyang asawa, si Dona Teresa, ay aktibo sa mga charity event, ngunit kilala rin sa kalupitan sa mga mahihirap. At si Antonio, ang lalaking minsang nangako kay Maria, ay isa na ngayong executive, ngunit puno ng takot at kawalan ng direksyon. Hindi nila alam na may isang aninong unti-unting lumalapit. Unang dagok negosyo. Tahimik na pumasok si Maria sa mundo ng Villarosa, hindi bilang kalaban kundi bilang kasosyo. Sa pamamagitan ng mga third-party companies, binili niya ang ilang maliit na shares ng Villarosa Holdings. Walang nakahalata. Para sa kanila, isa lang itong normal na galaw sa merkado. Ngunit sa likod nito, sinimulan niyang kontrolin ang supply chain, impluwensyahan ang mga bangko, at baguhin ang takbo ng ilang mahahalagang proyekto. Isang proyekto ang biglang naantala. Isang loon ang hindi naaprubahan. Isang investor ang biglang umatras. Nagsimula ang bulungan sa loob ng kumpanya. May mali, sabi ng isang direktor. Parang may humihila pababa sa atin. Hindi nila alam, si Maria iyon. Yan kasalanang lumalabas. Kasabay ng mga problemang pinansyal, lumabas din ang mga legal na issue. Isang dating empleyado ang nagsampa ng kaso. Isang kontrata ang naimbestigahan ng gobyerno. Isang lihim na account ang natuklasan ng mga auditor. Isa-isa, parang domino, bumabagsak ang mga pundasyon ng Villarosa Holdings. Sa bawat balitang lumalabas sa media, tahimik lang si Maria. Hindi pa ito ang paniningil, sabi niya sa sarili. Simula pa lang. Yan unang pagkikita. Isang gabi, sa isang high-profile business event, muling nag-cruise ang landas ni Maria at Antonio. Hindi agad siya nakilala ni Antonio.
Elegante ang suot ni Maria. Matatag ang tindig. Iba na ang kanyang aura, malayo sa babaeng umiiyak sa ulan. Ngunit nang marinig ni Antonio ang pangalan, Maria de Cruz, nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw ba si Maria? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti si Maria, ngunit malamig. Antonio. Matagal na. Walang sigaw. Walang eksena. Ngunit sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Antonio. Yan bigat ng konsensya. Simula ng gabing iyon, hindi mapakali si Antonio. Bumalik sa kanya ang lahat. Ang iniwang babae. Ang anak na hindi niya pinanindigan. Ang katahimikang pinili niya kapalit ng pera. Sinubukan niyang kausapin si Maria. Ngunit palagi siyang tinatanggihan. May mga utang na hindi binabayaran sa salita, sagot ni Maria sa kanyang assistant. Sa gawa sila sinisingil. Yengi, malaking pagguho. Dumating ang araw na hindi na kayang itago ang katotohanan. Isang malaking investor ang tuluyang umatras. Bumagsak ang stock ng Villarosa Holdings. At isang kaso ng pandaraya ang formal na isinampa. Nagkagulo ang buong pamilya. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Don Ricardo. Tahimik lang si Doña Teresa, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang paparating na kapalaran. Yan araw ng paniningil. Sa isang closed-door meeting, dumating si Maria bilang kinatawan ng isang malaking consortium, ang parehong grupong may kontrol na ngayon sa malaking bahagi ng Villarosa Holdings. Nang pumasok siya sa silid, natigilan ang lahat. Ikaw? Halos pabulong na sabi ni Doña Teresa. Umupo si Maria sa dulo ng mesa. Hindi ako nandito para magmakaawa, sabi niya. Nandito ako para maningil. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Ngunit ang bawat salita niya ay parang martilyong tumatama sa kanilang konsensya. Yan isimula ng tunay din laban. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa buo ang hustisya. Ngunit sa unang pagkakataon, ang pamilyang Villarosa, na minsang nagtulak sa isang ina sa ulan, ay nakaramdam ng takot. At si Maria. Sa wakas, hawak na niya ang kapalaran ng mga taong minsang sumira sa kanya. Wakas ng part 3, malaking cliffhanger. Habang lumalabas si Maria sa gusali, bumuhos ang ulan. Tumigil siya sandali, tiningnan ang langit at pumikit. Hindi na ako ang babaeng iniwan ninyo, bulong niya. Ito pa lang ang simula. Part 4. Title, ang katotohanang lalabas, ang konsensyang susubok, at ang pagguho ng isang imperyo. Opening YouTube line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Yan ulan, diyan muling bumalik. Muling bumuhos ang ulan sa Maynila, parang paalala ng nakaraan. Ngunit kung dati ay isang basang ina ang nakatayo sa dilim, ngayon ay isang makapangyarihang babae ang nakatanaw mula sa loob ng kanyang sasakyan. Si Maria de Cruz ay nakapikit, ngunit gising ang kanyang isipan. Sa bawat patak ng ulan may alaala. Sa bawat kidlat may katotohanang gustong lumabas. Hindi lahat ng laban ay laban sa tao, bulong niya sa sarili. May mga laban sa konsensya. Pagbunyag ng pinakamalalaking lihim. Sa loob ng maraming buwan, lihim na nag-ipon ng ebidensya ang team ni Maria laban sa Villarosa Holdings. Ngunit ngayong halos gumuho na ang kumpanya, isa pang mas mabigat na katotohanan ang lumitaw, isang lihim na kayang sumira hindi lang sa negosyo, kundi sa buong pamilya. Isang confidential file ang dinala sa kanya ng kanyang legal head. Ma'am Maria, sabi nito. May nakita kaming hindi namin inaasahan. Nang buksan ni Maria ang folder, tumigil ang kanyang paghinga. Nasa loob ang mga dokumento na nagpapatunay na sadyang itinago ni Don Ricardo ang malaking utang gamit ang peking kumpanya. Ginamit ang pangalan ni Antonio sa ilang iligal na transaksyon. At higit sa lahat, may kinalaman ang pamilya Villarosa sa pagkamatay ng isang dating empleyado na nagbanta noon na magsisiwalat ng katotohanan. Napaupo si Maria. Ito na ba ang huling baraha? Ito na ba ang hangganan ng paniningil? Yan bigat ng desisyon. Kung ilalabas niya ang lahat ng ito, tuluyang masisira ang Villarosa Holdings. Makukulong ang ilan. At mawawasak ang reputasyon ng buong pamilya. Ngunit may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Magiging katulad ba nila ako?
Si Maria ay hindi na ang babaeng itinaboy sa ulan. Siya ay may kapangyarihang pwedeng manira o magligtas. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang kalaban niya, kundi ang sarili niyang konsensya. Iyan pagharap si anak. Isang gabi, tinawag ni Maria ang anak niyang si Daniel, na ngayon ay isa ng binatilyo, matalino, tahimik, at mapanuri. Anak, sabi niya. May kailangan akong sabihin sa'yo. Umupo sila sa sala. Walang kamera. Walang abogado. Isang ina at isang anak lamang. Ikinuwento ni Maria ang lahat. Kung sino ang ama ni Daniel. Paano siya itinaboy. Paano siya nagsimula muli. At kung bakit ngayon ay nasa posisyon siya ng kapangyarihan. Tahimik lang si Daniel habang nakikinig. Nang matapos si Maria, matagal bago siya nagsalita. Ma, sabi ni Daniel. Galit ka pa ba? Napatigil si Maria. Hindi ko alam, sagot niya ng tapat. Pero natatakot akong magkamali. Ngumiti si Daniel, isang iting puno ng pag-unawa. Kung gagawin mo ang tama. Kahit masakit. Hindi ka kailanman magiging katulad nila. Enge moral de pagsubok. Ang mga salita ng anak ang lalong nagpalalim sa kanyang pag-iisip. Hindi niya sinimulan ang laban para maghiganti. Sinimulan niya ito para sa hustisya. Ngunit saan nagtatapos ang hustisya at nagsisimula ang paghihiganti? Nagpulong ang kanyang team. Kung ilalabas natin ang lahat, sabi ng isa. Wala na silang babalikan. Tahimik si Maria. At kung hindi, tanong niya. May mga kasalanang mananatiling nakatago, sagot ng legal head. Tumayo si Maria. Ilalabas natin ang katotohanan, desisyon niya. Pero hindi para sa personal na galit, kundi para sa mga taong matagal nang walang boses. Ends pagsabog ng katotohanan. Isang press conference ang biglang ipinatawag. Hindi alam ng media kung ano ang aasahan. Nang lumabas si Maria sa entablado, tahimik ang buong silid. Matagal nang may mga lihim ang Villarosa Holdings, panimula niya. At ngayon, panahon na para harapin ang mga ito. Isa-isa niyang inilatag ang ebidensya. Mga ilegal na kontrata. Peking kumpanya. Panlilin lang sa investors. At ang dokumentong nag-ugnay sa pamilya sa pagkamatay ng isang whistleblower. Parang bomba ang pagsisiwalat. Kinabukasan. Bumagsak ng tuluyan ang stock. Nagsampa ng kaso ang gobyerno. Umatras ang lahat ng natitirang investors. Ang imperyo ng Villarosa, na itinayo sa kayabangan at panlalamang, ay tuluyang nagkabitak-bitak. Engo halos ganap dito pagbagsak. Sa loob ng mansyon ng Villarosa, nagkagulo ang lahat. Sinira niya tayo, sigaw ni Don Ricardo. Si Doña Teresa ay tahimik, ngunit nanginginig ang kamay. Si Antonio ay tuluyang nawalan ng lakas. Kasalanan ko ito, bulong niya. Kung hindi ko iniwan si Maria noon. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pintuan na minsang isinara kay Maria, ngayon ay kusang bumubukas palabas sa kanila. Yan huling pagkikita, emosyonal. Humiling si Antonio ng isang huling pagkikita kay Maria. Sa isang tahimik na silid, nagharap sila. Hindi ako humihingi ng awa, sabi ni Antonio. Gusto ko lang malaman may pag-asa pa ba? Tumingin si Maria sa kanya, walang galit, walang pagmamalaki. Ang pag-asa, sagot niya, ay hindi hinihingi. Pinapanindigan. Tumayo siya at naglakad palabas. Hindi na siya lumingon. Isang vihli, isang desisyon. Sa huli, umuwi si Maria sa bahay, hindi bilang bilyonarya, kundi bilang ina. Tinignan niya ang anak niyang nag-aaral. Sa kabila ng lahat ng nawala at nasira, may isang bagay siyang napanatili, ang kanyang pagkatao. Wakas ng part 4, malaking emotional cliffhanger. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. May isang huling hakbang na kailangang gawin. Isang desisyong magtatakda kung ang laban na ito ay magwawakas sa kapatawaran. O sa ganap na hustisya. Part 5, Final Part. Title, Huling Paniningil ni Maria at ang Pagbangon ng Isang Ina. Opening YouTube line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Yan ang huling paniningil ni Maria. Matapos ang buwan ng maingat na pagpaplano, dumating ang araw ng huling paniningil. Hindi ito laban ng galit o paghihiganti, bagkus, laban ng hustisya.
Ang Villarosa Holdings ay halos tuluyang bumagsak. Ngunit may natitirang bahagi ng kanilang imperyo, isang oportunidad para sa mga mahihirap na maapektuhan. Dito magsisimula si Maria. Nasa loob siya ng pinakamalaking conference room sa Maynila, kasama ang mga abogado, financial team, at pinakamatalinong strategist. Alam ko na ang lahat ay nakatingin sa akin, panimula niya. Ngunit hindi ako narito para magpahamak sa inyo. Narito ako para sa hustisya. Para sa mga taong minsang tinuruan nating walang halaga ang buhay nila. Dahan-dahan niyang inilatag ang mga kontrata at dokumento. Pinakita niya kung paano nag-absorb ang kumpanya ng Villarosa ng pera mula sa mga mahihirap na negosyante, paano pinabayaang maghirap ang ilang pamilya, at paano sinamantala ang kanilang impluwensya sa gobyerno. Bawat salita ni Maria ay malinaw at may timbang. Hindi siya nanlaban sa personal, kundi sa prinsipyo. Kapalaran ng bawat karakter. Don Ricardo Villarosa. Nakita niya ang kabagsakan ng kanyang imperyo. Ang mga dating alyado ay umatras, at halos lahat ng pera ng kumpanya ay na-freeze dahil sa investigasyon. Sa wakas, natutunan niya ang leksyon, hindi lahat ng pera sa mundo ay makakapalit sa moralidad. Doña Teresa Villarosa. Tahimik, nanginginig sa harap ng ebidensya. Napilitan siyang tanggapin ang responsibilidad sa mga desisyon niyang nakasama sa iba. Hindi niya ito inamin sa publiko, ngunit sa loob ng pamilya, alam na nilang kailangan nilang magbago. Antonio Villarosa. Ang dating minamahal ni Maria at ama ni Daniel. Hindi siya nakapagligtas sa nakaraan. Ngunit sa wakas, nakahanap siya ng pagkakataon para magsimula muli sa ilalim ng patnubay ng kanyang anak at ni Maria. Natutunan niya ang tunay na halaga ng paggalang at pagiging tapat sa salita. Daniel, anak ni Maria. Sa wakas, nakita niya ang katatagan ng kanyang ina at ang katapangan ng hustisya. Nagkaroon siya ng inspirasyon na kahit sa mahirap na simula, may pagkakataong magtagumpay sa tamang paraan. Maria de Cruz. Si Maria ang nakatanggap ng pinakamalaking panalong hindi sa pera, kundi sa pagkatao. Hindi lamang niya napinsala ang sistema na minsang nagdurusa sa kanya, kundi nagbigay siya ng halimbawa na ang hustisya at determinasyon ng isang ina ay makapangyarihan. Aral para decide, mahihirap. Sa isang televised interview matapos ang kaganapan, nagsalita si Maria. Sa lahat ng mga ina na tumitiis. Sa lahat ng mahihirap na pinipilit ng mundo na mawala ng pag-asa. Tandaan ninyo, ang inyong determinasyon ay mas malakas kaysa sa kahit sinong mayaman o kapangyarihan. Ipinaliwanag niya kung paano niya sinimulang muli ang buhay mula sa wala at kung paano niya ginamit ang bawat aral, bawat pagkakamali at bawat sakit para lumaban hindi lang para sa sarili, kundi para sa anak at sa iba. Hindi tayo nag-iisa, sabi ni Maria. At kahit anong unos ang dumating, may paraan para bumangon. Emotional pagbabago. Ang huling yugto ng Villarosa family ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap at pagbabago. Don Ricardo at Doña Teresa ay humingi ng tawad sa mga naagrabyado. Si Antonio, sa pamamagitan ng gabay ng anak, ay nagpakita ng tunay na pagbabago. Si Maria, sa kabilang banda, ay hindi lamang nanalo sa hustisya, nanalo siya sa sariling katauhan. Pinili niyang gamitin ang kapangyarihan para sa kabutihan, hindi para sa personal na galit. Ang huling eksena ay makikita si Maria na nakatayo sa tuktok ng gusali, tanaw ang lungsod, kasama si Daniel. Anak, ito ang simula ng bagong buhay, sabi niya. Hindi na tayo natatakot. Hindi na tayo umiiyak sa ulan. Daniel ay ngumiti at sabay silang tumingin sa liwanag ng araw na sumisilip sa gitna ng lungsod. YouTube viral ending. Ang closing shot ay dramatiko. Ang kamera ay paunti-unting nag-zoom out, makikita si Maria at Daniel na nakatayo sa tuktok ng gusali. Malakas ang hangin, sumasabay ang tunog ng malakas na ulan sa alaala ng nakaraan. Sa screen lumalabas ang quote. Sa bawat ina na pinagdurusa, sa bawat batang nawala ng pag-asa, tandaan, ang hustisya ay hindi natutulog. Ang tapang at determinasyon ay maaaring baguhin ang mundo. Ang background music ay malakas, emosyonal at nakakapukaw. Ang video ay nagtatapos sa isang fade-out, iniwan ang audience na puno ng inspirasyon at pag-asa. Wakas ng kwento. Si Maria de Cruz, isang hamak na ina na itinaboy sa ulan, ay nagbalik bilang isang makapangyarihang babae.
Ngunit ang tunay na tagumpay niya ay hindi lamang sa pera o kapangyarihan, kundi sa katapangan, hustisya, at sa pagmamahal para sa anak at sa mga taong minsang tinuturing na walang boses. Ang kanyang kwento ay isang paalala. Kahit sa pinakamatinding unos, kahit sa pinakamadilim na gabi, kahit sa harap ng galit at pang-aapi, ang isang ina ay may kapangyarihang baguhin ang kapalaran ng marami.